kaso umuulan naman siya. Kaya binalot ko siya ng papel ay plastic. Lakas ng ulan kahapon. Okay. Hi guys, good morning. Andito kami ngayon sa school. Kasi may naalala nyo, Independence kasi bukas. So, yung project ni Kian about sa Lebanon, may ipapakita nila dito, showroom. Ay, mga pa. Tara, tignan natin yung ginawa ni Kian. Oh, daming tao. Voilà, foot. We'll see. One by one. Wow. Tignan natin. Ganda. One by one. Grade 4A. Ano ito? Galing. Baelbak. Ang galing na gumawa niya. Where is for Kian? Hello mga kapitbahay, kamusta? Andito na naman si kapitbahay yung hindi nagsusuklay. So ngayong araw, nakalabas kami ng asawa ko dahil invited kami sa school. Naalala nyo ba yung ginawa kong project ni Kian about sa tourist spot ng Lebanon? Isa ito sa tourist spot, tinatawag nilang Rawche Rocks. Matatagpuan ito sa Beirut. So, naka-voice record ako ngayon dahil may music. Mamaya mapalo tayo. Magka-problema pa tayo. So, anyway, ipapakita ko sa inyo ang mga ginawa ng mga bata. Gagaling nila. Na-amaze ako. Meron dito yung mga traditional food ng Lebanon, village, houses, at iba pa. Super na-amaze ako. Olives! Oh, paggawa ng olives. Yan yung machine, ang galing. Galing nila. So anyway, bakit merong ganito dito sa school ng mga bata? Kasi nga guys, Independence Day. Dito sa Lebanon, every 22 of November, sinaselebrate nila ang Independence Day. So, yung team pala nila is Ana Min Lebanon. Ibig sabihin yan, andito ako sa Lebanon. Ayan, nakikita nyo kahit ganyan lang 3D yung gawa. Maganda at marami akong natutunan sa showroom na ito. Sobrang na-amaze ako guys. Very creative ang mga bata at syempre, ang mga parents. Tumulong sila. At ako din naman, inaamin ko, tumulong ako kay Kian sa paggawa ng project niya. And hindi ko akalain na mas marami palang mas maganda. Oh, very good talaga. Ayan, kita nyo naman guys kung gaano sila mag-isip. Hindi ito paligsahan. Kumbaga, ipakita lang kung paano mo suportahan ang Lebanon bilang isang Lebanese. Ayan, pinakita nila kung gaano kaganda ang Lebanon. Okay. Mga bata talaga, bilib na bilib ako dito. Sobrang galing-galing. Okay? Ayan, tignan nyo naman kasi guys. At ito yung traditional pichel nila. Yan, may tubig yan. Itanggap dan kung ano minumda. At yan yung bunga ng snowbar. Tinatawag nilang snowbar pine nuts. Oh, ganyan ang itsura. Ginawa din nilang flag. Ayan yung rakwe. Yung sa coffee. Ayan yung mga nanay, happy sila. Nagpipicture kagaya ko. Ito ang sa akin sa mata ko. Ito yung Harissa. Harissa ay isang lugar dito sa Lebanon. Dito nila pinatayo yung Our Lady of Lebanon. At isa ito sa pinakamagandang tourist spot dito sa Lebanon. Lahat naman ng parte ng Lebanon maganda. So, pinapakita sa akin ni Mr. ang unang pera nila
So, sa mga nagtataka pala bakit pag bumibili kami at pumupunta kami sa supermarket, dollar o lira ang pinapakita ko pag nagko-convert ako. Kasi po dito sa Lebanon, lira pounds, okay? Para hindi kayo malito. At dollar din, US dollar, oo. Kaya, yun, nakikita yun na may dollar sa mga grocery. Pwede kang bumili ng, kapag may dollar ka, pwede ka lang bumili sa market. Kapag may lira ka din naman, pwede mo rin lang naman gamitin. Kaso, ang value ng pera nila ngayon ay wala na, bumagsak na po. Yan, ito yung pinakamalaking ginawa nilang harisa. Ang galing, gawa ito sa, ewan ko, bato ata. Super galing naman nag-form nila ng ganyan. Ito naman yung mga ibang tourist spot, yung Baalbek. Ayan, historical place din po yan dito sa Lebanon. Okay. Kung nakikita nyo pala dito sa lugar namin ay tahimik pa rin at walang gulo. Opo, wala pong gulo dito sa lugar namin at ang buhay pa rin ay okay. Mga bata talaga pumapasok pa rin sa school, normal, mga tao nakakalabas na pupunta sila sa kanilang mga trabaho. So, ipaliwanag ko lang sa mga nagtatanong bakit okay ang buhay nyo, nakikita nyo sa TV na parang Gaza. Hindi po ganito yan. Doon lang po sa south at saka banda parte ng tawag nito ng Beirut na maraming, alam nyo na, hindi ko na babanggitin kasi baka mapalo ako sa YouTube. So yun guys, dito sa lugar namin, nandito po kami sa Christian area at very tahimik at ang buhay ay talagang normal talaga, normal. Thank God, safe ang family at ang mga tao na nakatira dito. Ang delikado lang talaga is yung kapag dito sila magtagos. Pero sa ngayon, wala naman na akong nabalitaan. Last month lang yung talaga sa daan na tinira nila. Dito mismo sa lugar namin. Pero thank God, wala pong nadamay na ibang tao. Okay? So, yun. At konting update ko lang din kasi matagal na akong hindi nag-update kasi alam nyo na maraming ayaw akong mag-update kasi nga sabi nila napapanood din nila sa TV kaya iniiwasan kong mag-update. Wala pa ring tigil ang kaguluhan dito pero doon lang talaga sa south at isang parte ng Beirut maraming balbas and every day, every night na nakakarinig pa rin kami ng ingay sa himpapawid like yung drone pero hindi naman dito sa lugar namin yung pagbagsakan pero maingay paggabi o mismo dito sa lugar namin at yun patuloy pa rin po ang kaguluhan pero patuloy pa rin ang buhay parang wala lang sa mga tao. Oo. So yun guys. And kahapon, nag-message yung Hipagkus na umuwi daw maaga, pinauwi daw sila kasi sa center kung saan siya nagtatrabaho, I mean yung building, ay pinalikas sila kasi parang titirahin din. Bandang Hasmiye. Kaya maganda naman yung ganun, nagbibigay sila ng warning bago nila tirahin. Ewan ko lang kung anong dahilan bakit nila titirahin yung building kung saan nag-work ang hipag ko. Wala din siyang kaalam-alam. Kaya thank God nakauwi siya ng maayos. So yun. Kagabi din ang ingay ng kapaligiran. Naririnig namin yung huni ng drone. Every night yan guys. So ayan, kita nyo ba yan? Flag ng Lebanon. Yan yung shape ng Lebanon flag. And gawa ito sa mga beans, corn. Pasolya, yung bitwela sa atin, mga yan, seeds, ang galing ng pagkagawa. Super galing. Maliit lang po ang Lebanon. Ito naman ay gawa ito sa spoon, plastic spoon. Tingnan nyo guys. Yan yung olive. Sabi nila, hindi ko ito gawa-gawa. Ang Lebanon daw ay known sa olive. So, isa daw ang pinakamasarap na olive sa Lebanon. Ito naman ay yung mga saint sa Lebanon. Isa ito si Saint Charbel, okay, si Saint Rafa, si Saint Stephan.
Si Saint na Antala. Okay. So, yan. Wala na yung asawa ko, hindi ko na mahagilap. Ewan ko kung saan na siya. Namangha din siya sa mga ito. So, ipakita ko ulit yung ginawa namin ni Kian. Ayan, proud lang si Mami Laura. Ay, pasensya yung sapatos ni ate. Kanina pa kasi siya nakatayo dyan, parang bantay siya. Ayan, mga iba din, umalis na, nagpipicture yung iba. Mamaya, balik-balikan ko ito kasi napakaganda. Kaya wala akong sawang ipakita sa inyo. Hindi ako magsasawa ba? Kasi pagkakataon na ipakita ko ito. Kahit ganito lang. Alam nyo, proud ako na nandito ako sa Lebanon. Kasi minsan may nagsasabi, bakit ko daw pinili ang Lebanon? Ay ewan ko. Ito ang binigay sa akin ni Lord na kapartner, isang Lebanese. Natawa ako sa sabi ni ate, bakit daw ako nagtsatsaga dito sa Lebanon. Grateful po ako, nandito ako sa Lebanon. Proud ako sa bansang ito kahit magulo. Kung napapansin nyo, ang flag ng Lebanon may tree sa gitna. Ibig sabihin yan, cedar. Oo, cedar tree po yan. Nasa Bible po yan, guys. At ang Lebanon pala ay nasa Bible. Okay, sa south po, dumaan po si Jesus Christ. Doon sa village ng asawa ko, meron doong puno kung saan nagtambay si Jesus Christ. At andun pa rin, naipakita ko na po sa isa kong vlog. Kung nabasa nyo ang Bible, yung Tyre at Sidon, nandun po sa south. Opo, isa na din pong sira na po ang area na iyon, yung place na iyon, yung village. Paulit-ulit ko lang sinasabi, binagsakan ito na Paris of Middle East at Switzerland ng Middle East. Ganito kaganda noon ang Lebanon. Andito na pala ang mister ko. Ayan, pinapakita niya yung traditional hat ng babae noon at saka lalaki. Ayan, sabi ko, saan ka galing? Sabi niya, kinausap niya daw ang head ng school. Kasi nga, di ba dito din nag-aral si mister. Kaya, walang hiya-hiya si mister. Okay, ayan guys. Andyan pa rin si ate. Hindi pa rin umaalis. Ano kayang binabantayan niya? Ayan, pakita ko ulit ang project ni Kian. Bakit kaya si ate hindi pa rin umalis dyan? Natawa lang ako kanina pa dyan. Itong area kasi na yan is pang grade 4. Baka andyan yung gawa niya din. Andito na kami si mister. Niyaya ko si mister dito. Sabi ko, halika magpicture tayo. Kasi nagmamadali siya. Ito talagang asawa ko, walang nagpicture ang Mr. and Mrs. Khalil. Okay, smile naman dyan. Happy kasi nakalabas. Kahit papaano, pakita ko ito. Ayan, balik-balik na. Ayan si Saint Charbel. Okay. Maganda din ito. Yung cross with Lebanon flag. Maganda. Ang galing. Isip ng ganyan. So, ayan. Yan lang guys. Happy Independence Day ulit. Sabi ng asawa ko, bakit si Madam andyan pa rin kanina pa dyan? Natawa kami ng asawa ko. Anyway, baka nga ginawang bantay si ate para walang mag-touch sa mga project. Pero dyan lang sa place talaga. As in, dyan lang siya. Anyway guys, happy ako na ipakita sa inyo ito. At sana nagustuhan nyo. Ayan na si ate. Ate, sinira na niya. Sinira niya. Ano ba yan ate? Anong ginawa? Nakita niyo ba guys? Yung babaeng nakatayo dyan kanina, sinira niya yung isang project. Lagot ka ate. Tinawag nila yung head para ayusin. Ewan ko kung anong balak ni ate. Bakit kanina pa kasi dyan, since pumasok kami, andun nakatayo siya. Umiikot-ikot na kami, andun pa rin sa bandang dyan. So ayan, kinakausap niya yung in charge sa showroom. Gawa niya pala yung pinicturan niya, ang nangyari, nabagsak. Kasi nagreklamo bakit daw nasa gilid, hindi pinakita yung ginawa niya para sa anak niya.
Ayan, inaayos na ni kuya yung gawa ni ate. Galit pala si ate kasi nakatago yung gawa niya. Gusto niya doon sa top ng table ilagay. Okay lang yan ate. Yung gawa nga ni Kia, gawa namin ni Kian nasa baba. Pero ang maganda kasi guys, nasa bungad yung pwesto ni Kian. Ah, ganyan. Happy din ako na ipakita. Ito ang school ng mga bata. Dalawang section. Ito ang French section. Yung mga bata naman doon sa kabila, English section. Head of the school. Le? Luwang ng school nila, ano? Ito. Ha? Head school is the priest. Ganda. Satisfied ang mata. Okay, pauwi na kami. Yan lang. Pinakita ko lang kasi nag-invite ang school ng mga parents titignan ang ginawa ng mga